Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines o AFP kahapon, June 4, na nanutok ng baril ang mga Pilipinong sundalo na sakay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal laban sa China Coast Guard. Paglilinaw ng AFP, precautionary lamang ang ginawang paghawak ng baril ng mga sundalong Pinoy dahil lumapit ng husto sa BRP Sierra Madre ang mga Chinese na nang-agaw ng supplies. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., hindi talaga sadyang nagbibitbit ng baril ang mga sundalo sa tuwing may rotational and resupply mission. Maigpit din anyang sinusunod ng kanilang mga tauhan ng rules of engagement. On the issue of the pointing of the guns, we are denying that any of our soldiers pointed deliberately their guns to any of the Chinese in the ribs. No, the BRP Sierra Madre is a commissioned Philippine Navy ship, and therefore it is authorized to have weapons. We are authorized to put weapons on board, no? Both cruiser weapons and individual weapons of our soldiers. Meron tayong karapatan, no? Because of the concept of self-defense. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Office of the Solicitor General o OSG kahapon June 4 na maaaring maghain sila ng ibang kaso laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Quo Warrant 2 petition. Ayon sa ahensya, hindi anya madali ang ginagawa nilang pag-iimbestiga sa issue dahil magulo at komplikado ang mga impormasyon ukol sa alkalde. Patuloy ang kanilang pangangalap ng ebidensya at mga dokumento kaugnay sa kanilang investigasyon kay Guo. Dapat maging maingat sila sa pagkalap ng mga ebidensya na maaaring ipresenta sa korte kapag sila ay naghain ng kaso. So we need to look at other legal remedies first before embarking on a quo warranto petition, or probably filing a quo warranto petition on the basis not only of citizenship or the lack of it, but on other grounds like residency or literacy or disqualifications according to the election code natin, no? So those things we are considering as well. So not only on citizenship. Hataw Balita ngayon. Ipinapanukala ang higpitan sa Senado ang proseso sa delayed birth registration sa bansa. Kasunod ito ng isiniwalat ng Philippine Statistics Authority o PSA sa pagdinig sa Senado sa umano'y irregularidad ng late registration sa birth certificate ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Nagkaroon din ng kawalan ng supporting documents mula sa kampo ni Guo. Una nang sinabi ng PSA na mag-iigpit na sila sa pagproseso ng late birth registration. Siguro may mga sindikato na sa DFA, yung mga nag-i-issue ng mga passport sa mga Chinese nationals na hindi naman talaga Pilipino, na hindi marunong managalog. Yung civil registry, kung ano-ano mga ini-issue mga peke. Para dapat matigil na itong mga sindikatong to. Idineklara na kahapon June 4 na isa sa ilalim na sa state of calamity ang Canlaon City sa Negros Oriental matapos ang naitalang pagsabog ng bulkang Canlaon nitong Lunes, June 3. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Edgar Posadas, layon umano ng nasabing deklarasyon na mas matugunan ang mga pangangailangan sa mga apektadong lugar bunsod ng sakuna. Batay sa datos ng mga otoridad, naapektuhan ng pagsabog sa Canlaon City ang mga barangay ng Pula, Masulog, Malaiba, Lumapaw at Linotangan. Nauna nang nagpatupad ng forced evacuation ang lokal na pamahalaan ng Canlaon sa mga residenteng naninirahan 3 metro ang lapit
sa mga ilog sa ibaba ng bulkan. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong Martes, June 4 na maibibigay ng mabilisan ng mga tulong at ayuda ng pamahalaan para sa residenteng naapektuhan ng Canlaon volcano eruption. Sinabi ni PBBM na ang nagpapatuloy na suporta ng gobyerno ay may patutupad matapos nito iatas ang whole of government approach para masiguro ang kapakanan ng publiko. Sa isang video message, binanggit ni President Marcos na nakapagpadala na ng mga tulong sa mga apektadong residente ang pamahalaan. Nananawagan din ito sa publiko na manatiling alerto at iwasan ang pagpasok sa permanent danger zone. Tinitiyak ko na ang ating pamahalaan ay handa at patuloy na nagbibigay ng suporta hanggang makabalik ng ligtas ang lahat sa kanilang mga tahanan. Ako rin ay nananawagan sa lahat, lalo na sa mga nakatira malapit sa lugar, na maging mapagmatsyag at iwasan ang 4-kilometer radius permanent danger zone. Mangyaring sumunod sa mga payo at tagubilin mula sa mga lokal na otoridad. Hataw Balita ngayon. Pinabibilisan na ng House of Representatives sa mga government agency ang paglabas ng tulong para sa mga naapektuhan ng nangyaring pagsabog ng Bulkang Canlaon. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nakipag-ugnayan na ito sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Labor and Employment o DOLE, kung saan maglalaan ang dalawang kagawaran ng tig 20 milyong piso na ayuda. Sa kabuuan, nagkakahalaga ang tulong ng 40 million pesos sa ilalim ng ayuda para sa kapos ang Kita Programa o Program o AKAP at tulong panghanap buhay sa ating mga disadvantaged or displaced workers o TUPAD. Bukod pa dito sa 4 million pesos na halaga ng food packs mula sa Speaker's Disaster Assistance Fund. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na maaari pang masundaan ang pagsabog ng Mount Canlaon, kaya hindi dapat magpakakampante ang ating mga residente. Ayon sa ahensya, pattern na ng Mount Canlaon na laging may kasunod kapag ito ay sumabog. Patay sa monitoring ng PHIVOLCS, nakapagtala ng 43 volcanic earthquakes o mga pagyanig sa paligid ng bulkan kahapon. Mayroon ding naitala na halos 800 tonelada ng sulfur dioxide na ibinuga ng bulkan isang araw bago ang pagsabog. Patuloy din ang ground deformation o pamamaga ng dalisdis ng bulkan na pawang indikasyon ng posibleng pagsabog nito. Tiniyak naman ng PHIVOLCS na tuloy-tuloy ang kanilang monitoring ng sitwasyon sa lugar. Hataw Balita ngayon. Tinutulan ni Presidential Sister Senator Amy Marcos ang bawas taripa sa imported na bigas, mais at karning baboy na inaprubahan ng NEDA Board kahapon June 4. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Marcos na hindi niya masisikmura ang pinapyasang taripa dahil sa hindi magandang epekto nito sa mga lokal na magsasaka. Tanong nito, paano na ang mga lokal na magsasaka kapag binahana ng imported na mga produkto ang mga palengke sa bansa? Nauna nang naghayag ng maigpit na pagtutol sa bawas taripa sa imported na bigas ang ilang farmers group. Ayon sa Federation of Free Farmers, sa abot sa 33 billion pesos ang tinatayang malulugi sa mga lokal na magsasaka kapag binawasan pa ang sinisingil na taripa sa imported rice. Arestado sa loob mismo ng kanyang bahay sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City ang isang pulis sa ikinasang anti-drug operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA nitong June 3. Ang suspect ay kinilalang si alias Sarge, 52 taong gulang at isang aktibong pulis na nakatalaga sa Initaw Municipal Police Station. Sa inihaing search warrant ng PDEA,
Naka-recover na-recover sa suspect ang nasa 110 grams ng hinihilalang shabu na nagkakahalaga ng 400 or 748,000 pesos, mga armas at bala. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasong administratibo ang nahaharapin ng naarestong pulis. Isinusulong ng Department of Labor and Employment at ng lokal na pamahalaan ng Aroroy ang Special Program for Employment of Students para matulungan ang mga estudyanteng may hirap sa bayan. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nasa 277 mahihirap na estudyante ang sumailalim sa orientations ng Special Program for Employment of Students ng Department of Labor and Employment o DOLE at ng lokal na pamahalaan ng Aroroy. Isang special project ng DOLE ang SPES para sa mga kabataan sa ilalim ng Employment Bridging Program ng ahensya. Layunin ng proyektong ito ng DOLE na makapaglaan ng pansamantalang hanap buhay para sa mahirap subalit deserving na estudyante, maging mga out-of-school youth at mga dependent ng displaced workers. Matutulungan din sa proyektong ito ang mga pamilyang may mababang kita at matiyak na may pagpatuloy ng mga benepisyaryo ang kanilang pag-aaral. Ayon naman kay Aroroy Public Employment Service Office, PESO Manager Bienvenido Tuason, buo ang suporta ng LGU sa SPS sa pamagitan ng paglalaan ng pondo o budget sa ilalim ng iHelp sa Asenso Aroroy Flagship Program. Hinamon naman ni Municipal Administrator Fernie Lim ang mga kabataan na magbago ng kanilang mga pananaw sa kanilang panahon na huwag maging gadget addicted na individual kundi mahikayat na matuto. Pinaalalahanan din ang mga benepisyaryong kabataan na pahalagahan ang binibigay na pagkakataon ng ahensya na kumita sa pamamagitan ng kanilang kasipagan at gamitin ang kikitain sa tamang pamamaraan. Sa mga kabataan naman nagnanais na maging kwalipikado sa programa, bisitahin lang ang DOLE Masbate o ang Aroroy PESO Office para sa detalye. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Tanggap ng Australia ang ceasefire proposal ni United States President Joe Biden sa pagitan ng Hamas at Israel. Ayon kay Australia Foreign Minister Penny Wong, hindi katanggap-tanggap ang pagdurusang dulot ng giyera at hindi ito karapat-dapat na magpatuloy pa. Ito ang humahataw na balita ni Danny De Lieva. Hataw Balita ngayon. Sa 3-stage ceasefire plan na ipinahayag ni United States President Joe Biden noong Biyernes, May 31, palalayain ang lahat ng hostages sa bawat panig, tatapusin ang giyera at ipatutupad ang rebuilding ng Gaza na malaya sa Hamas. Nakikiisa ang Australian government sa international community na nananawagan sa Israel na huwag nang ituloy ang giyera. Ayon kay Foreign Affairs Minister Penny Wong, nagdulot na ang digmaan ng nakakikilabot na pagkamatay at pagkasira ng Rafah at hindi katanggap-tanggap ang pagdurusang dala nito. You may recall that the Prime Minister and I have both said in relation to Rafah that our message to the Netanyahu government, do not go down this path. The international community has been one on this. What we have seen in the past 24 hours reinforces why we and the international community issued this warning. The death and destruction in Rafah is horrific. This human suffering is unacceptable. And we reiterate to the government of Israel, this cannot continue. Ayon kay Department of Foreign Affairs Deputy Secretary Rod Brazier, hindi bababa sa 17,000 na bata ang nahiwalay sa pamilya. Nasa 10% ng mga sanggol na wala pang 2 taon ang nakararanas ng malnutrisyon at mahigit sa 50,000 bata sa Gaza ay malnourished. Samantala, handa ang pamahalaan ng Australia na tanggapin ito sakaling ipatupad ang United Nations resolution na two-state solution sa pagitan ng Palestine at Israel, bagamat hindi sang-ayon dito ang opposition party. Sa halip,
ibig muna nilang hintayin na magkaroon ng peace settlement. Hindi naniniwala si Opposition Foreign Affairs spokesman Simon Birmingham na napapanahon ang pagtanggap sa Palestine bilang miyembro ng United Nations. Umabot na sa mahigit 36,000 Palestinians ang namatay sa Gaza dahil sa pag-retaliate ng Israel sa ginawang pag-atake ng Hamas sa Gaza noong October 7, 2023. Danny Dilieva, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Sumumpa na ang jury sa pagdinig ng kaso ni Hunter Biden, anak ni United States President Joe Biden. Ang hearing ay ukol sa kaso nitong pagbili at pagdala ng baril habang gumagamit ng droga. Itong humahataw na balita ni Jazz Masakayan. Hataw Balita Ngayon. Naganap ang unang hearing sa Wilmington, Delaware noong Lunes, June 3. Inaakusahan si Hunter Biden, anak ni United States President Joe Biden, ng hindi pagsasabi ng paggamit ng pinagbabawal na gamot nang bumili siya ng Colt Cobra .38 caliber revolver at ng iligal na pagdadala nito ng 11 araw noong October 2018. Not guilty naman ang naging tugon nito sa 3 felony charges. Isa ito sa 2 criminal cases na isinimpa sa kanya. Mayroon din siyang kinakaharap na federal tax charges sa California. Natapos ang unang araw sa panunumpa ng 12 miyembro ng jury at 4 na alternate sa ilalim ni U.S. District Judge Mary Ellen Norica. Inutusan din niya ang mga ito na huwag talakayin kanino man ang kaso, maging sa kani-kanilang sarili. Inaasahang magiging sentro ng kaso ang taong paggamit ni Biden ng cocaine at ang addiction nito. Kanya namang inamin na ito sa publiko at naging laman ng kanyang talambuhay. Nailathala ito noong 2021 sa pamagatang Beautiful Things. Una nang sinabi ni Biden kay Judge Norica sa isang hearing noong nakaraang taon na hindi na siya gumagamit ng anumang droga simula pa noong 2019. Dumalo sa hearing si First Lady Jill Biden, asawa ni Hunter na si Melissa Cohen Biden at kapatid nitong si Ashley Biden. Sinabi naman ni President Biden na mahal niya ang kanyang anak at proud siyang nalampasan nito ang addiction. Jazz Masakayan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Kasunod naman ang pagkawala ng mayorya nito, nahaharap sa ngayon ang African National Congress o ANC sa mahihirap na desisyon. Bilang tugon sa lumiliit na suporta, kailangang lumikha ng mga koalisyon at partido at subukang magbago. Ito ang humahataw na balita ni Axel Salem. Hataw Balita Ngayon. Matapos mawala ang 3 dekada nitong electoral majority, ang partido ng African National Congress ay napilitang magtatag ng isang coalition government habang hinihintay nito ang resulta ng halalan. Umaba ang boto ng ANC mula 57.5% noong 2019 hanggang 40.2% noong mga nakaraang halalan dahil sa talamak na kawalan ng trabaho, degrading public services at pagtaas ng krimen. Matapos ipahayag ang resulta ng halalan, hinimok ng Pangulo ng South Africa ni Cyril Ramaphosa ang mga partidong pampolitika na magkaroon ng kasunduan na nagsasabi na ang mga tao ay nagsalita na at nagpakita ng kanilang suporta. Ayon kay Professor of African Politics sa University of South Africa, Kielaboga Mafunye, mula noong 2009 ay nakakita ng pagbaba ng parity ratings ng ANC dahil sa pagiging kampante at pagmataas ng nasabing partido. Aniya pa, ang kabiguan ng ANC na tugunan ang kahirapan at pagkasangkot nito sa mga isyu sa katiwalian sa loob ng organisasyon ay nakadagdag pa sa patuloy na pagbulusok ng ratings nito. Ang ANC ay nahaharap sa isang dilema sa pagpili kung aling mga partido ang makikipagkoalisyon dahil nawalan ito ng 2 milyong boto sa MK at karagdagang 2 milyon sa mas mababang turnout. Ang pro-business wing ng partido ay sinaalang-alang ang tie-up sa Democratic Alliance at ang mas maliit na Zulu nationalist It Can Have Freedom Party. Axel Salem, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita Ngayon. Lumabas sa isang pag-aaral na sinusubok ng nararanasang heat wave sa Delhi ang kakayahan ng tao na magtiis at manatili sa mainit na panahon. Itong umahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita Ngayon.
Natoksan sa pagsusuri ni Liz Hanna, Honorary Associate Professor in Environmental Health sa Australian National University, na sinusubok ng heatwave sa Delhi, India ang limitasyon at endurance ng tao. Naitala sa lugar noong Miyerkules, May 29, ang pinakamataas na temperatura na umabot sa 45.2 hanggang 49.1 degrees Celsius, maliban sa Monghespur, sa hilagang kanluran ng Delhi na nag-ulat ng 52.9 degrees Celsius. Kasunod ito ng nangyaring sunod-sunod heatwaves sa buong Asya pati na rin sa Afrika. Inaasahang maiibsan ng kasalukuyang kondisyon ng heatwave sa India sa mga susunod na araw. Subalit marami na ang namatay at nagkakaroon ng mga karamdaman, bunsod ng sobrang init ng panahon. Nasa 36 hanggang 37 degrees Celsius lamang ang core temperature ng tao. Kung ang paligid ay masyadong mainit, magsisikap ang katawan na palamigin ito sa pamamagitan ng pagpapawis. Subalit kung masyadong mainit ang paligid ay tumataas ang core temperature ng tao na nagdudulot ng pinsala sa mga sel ng katawan na maaaring humantong sa organ damage at pagkamatay. Matagal lang nagbabala ang mga siyentipiko na ang mga ganitong araw ay darating. Subalit ayon sa kanila, ang kinakailangang pagbilis ng pag-init ay nangyayari ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Kailangang mas paigtingin ng publiko ang kanilang mga heatwave preparation, tulad ng maging pamilyar sa mga palatandaan at sintomas ng heatwave, first aid treatment at kung kailan kailangang tumawag ng ambulansya. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Sa ating latest satellite images, makikita natin na yung trough, makikita niyo po itong mga kaulapan na to, ay bahagi ng trough o extension ng isang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa may bandang silangan ng Japan at bahagi din ng isang frontal system. At itong trough na to, ang inaasa natin magdadala ng mga kaulapan, makikita niyo po medyo maulap dito sa may silangang bahagi ng Central Luzon, gayon din sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. Kaya inaasa natin ngayong araw ang malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa mga lalawigan ng Aurora, gayon din sa Isabela, sa Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Ito ay bahagi nga nitong trough o extension ng low pressure area. Samantala, sa iba pang bahagi na ating bansa, patuloy na makararanas ng medyo mainit pa rin na panahon habang may mga posibilidad pa rin tayo ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Sa mga katanong po, bakit nagdeklara ng tag-ulan ng Pag-asa pero mainit pa rin? Lalo na bandang tanghali. Sa ngayon kasi may tinatawag tayo na monsoon break o kung saan itong southwest monsoon o hanging habagat ay hindi ho ganun kalakas kaya hindi masyado nagdadala ng mga pag-ulan. Pero inaasahan natin posible po bandang weekend ay magkakaroon tayo ng lalakas na habagat kaya posibleng magkaroon ng malaking chance ng mga pag-ulan magsisimula sa may bahagi ng Palawan, gayon din itong area ng Western Visayas at gayon din sa may kanlurang bahagi ng Luzon, partikular na itong area ng Ilocos Region, kasama din yung Bataan, Zambales, Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. So possible yan bandang weekend, in-expect natin na posibleng lumakas yung habagat. At again, si pambabahagi na ating bansa, mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan sa hapon hanggang sa gabi, pwede rin bandang madaling araw. At sa ngayon nga, wala pa tayong minomonitor na bagyo or low pressure area na maaaring maging bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. So posible hanggang sa pagtatapos ng linggong ito, medyo maliit yung chance ang magkaroon tayo ng bagyo. Pero magbibigay pa rin tayo ng update kapag nagkaroon ng mga pagbabago dito sa lagay ng ating panahon. At sa kasalukuyan nga, wala tayong nakataas sa gale warning kaya ligtas sa pumalaot yung mga sasakyang pandagat at malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Ang araw natin ay sisikat mamayang 5:26 na umaga at lulubog, ganap na 6:23 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Isang hawkbill sea turtle ang nailigtas at pinawala ng Sagip Pawikan Sitio Fuerte Association sa bayan ng Morong, Bataan. Si Melanio Aquino, humahataw! Hataw Balita ngayon!
Maingat na pinawala ng isang hawksbill sea turtle sa baybayin ng Morong Bataan sa pagtutulungan ng Sagip Pawikan Sitio Fuerte Association at GN Power Dinginin na mga advocate ng environmental and marine life protection. Nasagip ng isa sa kanilang volunteer ang nasabing pawikan sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Aghon itong nakalipas na linggo. Isa sa mga itinuturing na kabilang sa endangered species na klase ng pawikan ang hawksbill sea turtle. Dinarayo ng mga ito ang Morong Bataan upang doon maglagak ng kanilang mga itlog na sa kalaunan ay magiging hatchlings na taunang pinakakawalan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Matagumpay na nagamot ang ilang sugat na tinamo ng nasabing hawksbill sea turtle dahil sa pagkakasilos sa lambat na bahagi ng basura. Nang matiyak na ng Sagip Pawikan Sitio Fuerte Association at GN Power Dinginin na nasa maayos na itong kalagayan, agad na itong pinakawalan sa baybayin ng barangay poblasyon sa Morong Bataan. Ilan nyo Aquino humahataw sa balita ngayon. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga Canadian na lumilipat sa Estados Unidos. Bunsod ito ng pagtaas ng cost of housing sa bansa. At mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Oraline Quijano live. Hataw Balita ngayon. Oraline, may datos ba kung gaano karami itong mga Canadian na lumilipat na sa Amerika? Oo, Sherwin, ayon sa recent data ng United States Census, noong taong 2022, 126,000 na Canadian ang lumipat mula Canada patungong Estados Unidos. Ito ay 70% increase mula sa bilang noong taong 2021. Binubuo ang mga taong lumilipat ng Canadian-born citizens, mga Amerikanong bumabalik sa US at mga immigrants sa Canada na piniling umalis. Kabilang sa mga tinutukoy na dahilan ng paglipat sa timugang bahagi ng North America ay ang cost of housing. Sa kasalukuyan, on average, mas mura ang bahay sa Estados Unidos kumpara sa Canada. Ang isang bahay sa Seattle, USA na nagkakahalagang $500,000 ay katumbas ng $2 million sa Vancouver, Canada na 2 hours lang ang pagitan ng dalawang syudad. Samantala, isang dahilan naman ng pananatili ng mga Canadian sa bansa ay ang healthcare ng Canada. Balik sa'yo, Sherwin. Parang nawala yung plano kong pumunta sa magkano na ba, Oraline, yung average ng price ng bahay diyan sa Toronto? Oh, Sherwin, although there are more affordable places para sa ating mga kababayan na lumipat dito sa Canada, dito talaga sa Toronto, it's one of the top 3 most expensive cities to live in Canada. Kaya ang average presyo ng isang single detached home ay nasa $1.2 million o katumbas ng 52 million pesos, Sherwin. Kaya kahit nga yung renta dito, kahit isang bedroom lang ay nasa $1,700 per month. Kaya mahal talaga yung cost of living, particular na nga sa mga malalaking syudad katulad ng Toronto, Vancouver at Montreal dito sa Canada. Sherwin? Can't afford pala. Ang laki. 52 million pesos pala ang katumbas sa pera natin dito sa Pilipinas. Alright, maraming salamat, Oraline Quijano mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Yan, hindi ka talaga pupunta ng Canada, amigo, dahil dito ka sa Texas. Yan, iniimbitahan ka ni Mi Amorco, yan, ni Nomer. Samantala, itinuturo ng mga siyentipiko na ang climate change na malaking dahilan na nagdulot ng matinding pagbaha sa Brazil. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Itinuturo ang climate change bilang dahilan kaya naging doble sa inaasahan ang nakaraang pagbahang nakawasak sa southern Brazil, kung saan pinalakas din umano ng El Nino ang ulan ayon sa team na international scientists. Nasawi ang mahigit 170 katao at nawalan ng tirahan ng halos 580,000 matapos ang bagyo at baha sa estado ng Brazil na Rio Grande do Sul noong nakaraang buwan. Kapag pinagsama ang weather observation at resulta mula sa climate model, tinataya ng scientists na ang ganitong pangyayari sa southern Brazil ay halos doble at humigit kumulang 6% hanggang 9% na mas matindi.
Ayon din sa pag-aaral, pinataas ng El Niño phenomenon ang posibilidad sa factor na 2 hanggang 5 habang ginagawang 3% hanggang 10% na mas intense. Idinagdag ng mga mananaliksik na ang failure ng critical infrastructure, deforestation at rapid urbanization ay nakatulong upang ma-amplify ang epekto ng kalamidad, kaya kakailanganin ang well-maintained flood protection infrastructure at angkop na urban planning upang mabawasan ang epekto ng ganitong matinding pangyayari. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagpahayag ng suporta ang China sa pagsisikap ng United Arab Emirates o UAE na maabot ang isang mapayapang solusyon sa issue ng mga isla ng Greater Tumb, Lesser Tumb at Abu Musa. Ang mga inaangking isla ng UAE at Iran ay hawak ng Tehran mula pa noong 1971 patapos ang pag-atras ng mga puwersa ng Britanya mula sa Golpo. Ito ang mahataw na balita ni Charles Corpus. Hataw Balita Ngayon. Pinatawag ng Iranian Foreign Ministry noong Linggo, June 2, ang Chinese ambassador sa Iran upang iprotesta ang paulit-ulit na suporta ng China para sa walang basehang pag-aangkin ng United Arab Emirates o UAE sa isyu ng mga isla ng Greater Tumb, Lesser Tumb at Abu Musa. Inulit ng Foreign Ministry ng China noong Lunes ang panawagan nito para sa Iran at UAE na lutasin ang kanilang pagkakaiba ng mapayapa. Inilalarawan ng paninindigan ng China sa usapin bilang consistent ayon kay Mao Ning, isang Deputy Director of the Information Department of the Ministry of Foreign Affairs of China. Aniya, ang mga kaugnay na nilalaman ng China-UAE joint statement ay katugma sa posisyon ng China. Dagdag nito, ang China at Iran ay nagkaroon ng matibay na relasyon at ang China ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa pagpapaunlad ng kanilang estratehikong partnership. Samantalang inaasahang babaguhin ng gobyerno ng China ang paninindigan nito dahil sa estratehikong kooperasyon sa pagitan ng Tehran at Beijing ayon sa Iranian Foreign Ministry. Sinisikap ng China na bigyan diin ang usapin kung saan ang Iran at UAE ay magkaroon ng mapayapang pagresolba sa issue. Charles Corpus, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. May malaking balita sa teknolohiya kung saan magbabawas umano ang Microsoft at Google ng mga empleyado sa kanilang cloud units. Tinaasa naman ng Spotify ang presyo ng kanilang premium plans sa US. Samantala, nagpaplanong mag-float ang Shein sa UK ng 50 billion pounds at maglalagay ang New York ng restrictions sa social media algorithms para sa mga kabataan. Ito ang humahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita Ngayon. Magbabawas ang Microsoft ng daang-daang manggagawa sa kanilang Azure Cloud Unit. Bahagi ang hakbang na ito ng kanilang stratehiya upang mapababa ang mga gastos sa harap ng lumalaki nilang pakikipagkompetensya sa merkado ng cloud computing. Naabisuhan na at nakatanggap na ng severance packets ang mga tinutukoy ng empleyado. Ang Google naman ay magbabawas ng hindi bababa sa 100 manggagawa sa kanilang cloud unit. Kabilang ito sa mas malawakang reorganisasyon ng kanilang cloud business upang mapabuti ang kanilang operasyon at mapababa ang mga gastos. Inaasahan din ng Google na ang gagawing pagtatanggal ng mga empleyado ay para sa mas maganda at stable na kinabukasan sa kanilang mga cloud services. Samantala, itinaas ng Spotify ang presyo ng kanilang premium plans sa US sa layunin na mapalaki ang kanilang margin. Tataas ang presyo ng mula $1 hanggang $2 o 59 hanggang 117 pesos para sa individual at family plans. Bahagi ito ng strategiya ng kumpanya para makabawi sa kanilang mga operating cost at mapanatili ang kalidad ng kanilang serbisyo. Inihayag naman ng Shein ang kanilang plano na mag-float ng 50 billion pounds o 3 trillion pesos sa UK, isang hakbang na inaasahang magpapalaki pa sa kanilang presensya sa global market. Ang pag-float ay ang pagbebenta ng kumpanya ng kanilang shares sa publiko sa kauna-unahang pagkakataon. Nagpaplano naman ang estado ng New York na maglagay ng bagong mga limitasyon sa paggamit ng social media algorithms para sa mga kabataan. Layunin ng bagong pamantayan na maprotektahan ang mental health at kaligtasan ng mga kabataan mula sa mga posibleng nakasasamang epekto ng social media.
Partikular na tututukan ng mga regulasyon ang pagkontrol sa mga algorithms na nagtutulak ng mga adiktibo at hindi angkop na nilalaman sa mga minor de edad. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Magsasagawa ng on-the-spot essay writing para sa ating mga kababayan sa Bahrain. Magkakaroon naman ng consular outreach mission para sa mga Pilipinong nasa Iraq. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Bilang pagdiriwang na ika-126th anniversary ng Independence Day, ay magsasagawa ang Embahada ng Pilipinas sa Bahrain ng isang on-the-spot essay writing contest para sa ating mga kababayan sa bansa. Ito ay may temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Gaganapin ito sa July 5, 2024 ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng hapon. Mayroon ding ilang mechanics na kinakailangan sundin para sa patimpalak na ito. Dapat ay nasa 18 years old pataas, kayang magsalita ng Ingles o Pilipino at ang bawat participants ay kinakailangang magdala ng kanya-kanyang laptop at flash drive. At kung kayo ay interesado sa patimpalak na ito, ay bumisita lamang sa Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa Bahrain sa facebook.com/PHLinBahrain para mag-register at para sa iba pang detalye. Magsasagawa naman ng consular outreach mission ng Embahada ng Pilipinas sa Iraq sa Erbil, Kurdistan Region of Iraq sa June 21 hanggang June 23 araw ng Biyernes hanggang Linggo. Gaganapin ito sa Hanzo Plaza Hotel. At kung kayo ay may katanungan, ay tumawag lamang sa telephone number ng Embahada sa 964-783-7005457. Samantala, inimbitahan ng ating mga kababayan sa Myanmar para sa gaganaping Special Filipino Film Showing sa June 9 bilang pagunita ng ika-126th anniversary ng Independence Day at Migrants Workers Day. Gaganapin ang film showing sa Chatrium Hotel, Royal Lake Yangon Grand Ballroom ng alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Kung kayo nais makibahagi sa event na ito, ay mag-email lamang sa yangonpe.events@gmail.com para mag-register. Magsasagawa naman ng Rizal Center's Panama Children's Library kasama ang Philippine Consulate sa Chicago ng isang Friday storytelling at food activity na may temang Tara, Kain Tayo para sa mga batang edad 5 hanggang 10 taong gulang. Gaganapin ang event na ito sa June 21, 2024 araw ng Biyernes mula alas 10:30 ng umaga hanggang alas 12:30 ng hapon. Limitado lamang ang slots na available para dito, kaya naman mag-register na kayo sa pamamagitan ng pagbisita sa link na makikita sa official Facebook page ng Konsulado ng Pilipinas sa Chicago sa facebook.com/PHInChicago. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Nangunguna na sa team standing ang PNP Lady Patrollers matapos tambakan ang Senate Lady Defenders sa tatlong magkakasunod na set sa pagpapatuloy ng UNTV Volleyball League Season 2 sa Paco Arena, Manila nitong linggo. Wagi naman ang Judiciary Justice Servers laban sa SSS Pension Protectors sa 3-1. Nananatili naman ang Comelec Suffragettes sa rank 4 matapos talunin ang DFA Emissaries. Si Harry Ilagan, humahataw! Hataw Balita ngayon! Say, when your work goals, parang for them as public servant, that's their number one priority. Sa first game, tinabakan agad ang PNP Lady Patrollers ang Senate Lady Defenders sa tulong nila Kia Gomez, Cez Oliveros at Mila Ronquillo. Best player of the game si Kia Gomez na may 7 attacks at 6 service aces. Nangunguna sa team standing ang PNP Lady Patrollers na may 11 wins at 2 losses. 2 beses kami nag-iensayo kasi, pero naging effective po yung pagod nila at saka paghihirap namin pagising sa umaga. Alas 5 kasi nag-iensayo na kami hanggang alas 7, so paghapon ganoon din. So naging effective yan. Malakas talaga itong PNP. Kahit siguro maganda laro namin, nahihirapan pa rin kami talaga. Sa second game, panalo ang Judiciary Justice Servers laban sa SSS Pension Protectors sa 3-1.
Best player of the game si Dada Yuboko ng Justice Servers na may 8 attacks at 7 service aces. Pang-anim sa game standing ang Judiciary na may 4 wins at 9 losses. Sabi ko sa kanila kanina, ang kalaban nila, sarili na nila. Maganda yung first game, second game nawawala, nag-go-on and off eh. Sabi mo sa kanila, kalaban yung sarili nyo. Medyo marami kaming kulang talaga kami sa reception talaga. So yun ang pa-practice namin. We only have 1 game more left for the elimination. Sa third game, nagpakawala agad ng service ace si Judith Abil at power attack si Danica Genrauli laban sa DFA Emisaris. Kaya nakuha ng Suffragettes ang unang set sa score na 25-21. Best player of the game si Danica Genrauli na may 31 attacks, 2 blocks, 1 service ace. Nasa pang-apat pa rin na team standing ang Comelec Suffragettes na may 8 wins at 5 losses. Focus lang talaga sa depensa. Ay yung pinakauna ko pagdating ko naman sa Comelec, pagturo ko sa kanila, yung depensa talaga, yung defense pattern nila. Kitang-kita naman na lumaban pero kapos pa rin eh. Nung sa service receive pa rin, ganun pa rin. Pero nung na-execute namin ng maayos, nakuha namin yung second set. Samantala, abangan sa susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Win in Sports, Win for Charity. Ngayong araw ng Miyerkules, June 5, 2024 sa Paco Arena, Manila. Magtutuos ang Judiciary Justice Servers laban sa Senate Lady Defenders sa first game, alas 12 ng tanghali. Susundo naman ito ng paghaharap ng DFA Emisaris kontra SSS Pension Protectors alas 2 ng hapon. Habang BFA Lady Firefighters at Comelec Suffragettes naman ang maglalaban sa Game 3 alas 4 ng hapon. Live ito mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ito na ang hindi natin makalilimutan ang pinakaabangan nating lahat. Marie, pwede bang bumate? Ay, syempre, pwedeng-pwede, amigo. Ayan, narito ang pagbati ng ating kababayan. Ako po si Robert Ocol, taga Calgary, Alberta, Canada. Binabati ko po yung mga kaibigan ko sa aming lugar sa Barangay 13, Pandansarat, Ilocos Norte, lalong-lalo na yung nanay ko na si Adelaida Ocol, kapatid ko na si Dennis, ipag ko si Ate Marilet, at sa mga tatlo kong pamangkin, si Denise, si March, ang mga auntie ko, sina Auntie Leti, pinsan ko si Freddy, si Wilson, mga pamangking kong sa side ng mother ko. At binabati ko po rin po si Kuya Daniel. Marami pong salamat. Ayan, at sa atin namang shout out. Ayan, medyo marami-rami ang pwedeng shout out. Kagaya ni Emma Chikuhara ng Japan, si Elena Yang ng Sinpung, Taiwan, Ligaya Alnas, si Teresita de la Peña, Ronron Bernardo, J. Mira Flores, Mike Repolona, Jade Repolona ng Cavite Central District, Robin Villa ng La Paz, Tarlac. Ayan, Marie, ikaw naman. Ayan, sige, unahin natin ito ang ating mga FB viewers. Si Resli Esplago Mendez Otias at si Adjem, tama ba? Philip Borillo, si Ruben Mison. Ayan, ang ating mga masugid na taga-subaybay sa ating Facebook accounts. At baka may mga personal shoutouts ka naman, mauna ka na, amigo. Oo, naalala ko si Morris Siangyo, yung aking classmate na nandyan sa
Quebec, Canada naman siya. Kaya naalala ko yung balita ni Oralyn kanina. Napaka-mahal pala ng bahay doon. Kaya pala may mga lumilipat na sa Amerika. At marami din sa Australia. Yung binalita dati ni Ate Nina na ayun, may mga lumilipat na from Canada to Australia. Ayun, Marie. Ayan. Kaya talagang dito ka namin iimbitahan, amigo, dahil very affordable pa. Sa karamihan, hindi ko lang alam sa amin ang aking ni Amor. Pero so far, ay maganda pa rin naman ng real estate market dito sa Texas. At syempre gusto nating batiin, amigo, ang ating mga kababayan dito nga sa Texas, USA, partikular na sa Austin, sa Killeen at San Antonio, at syempre ang ating mga taga-subaybay dyan sa ating area sa San Pedro, Laguna, ang aking mami, ang aking mga anak dyan, si John at si Trisha, at nasa barko naman si Binoy. At syempre ang aking mi Amor, ang aking request for dinner, alam na natin yan. Ayan. Amigo. Mukhang masarap yun. Napatikim na kaya sa amin ni Kuyang Nomer dito yan sa Pilipinas. Ayan. At sila, Louie Lipanya. Ayan. At binabati din po natin yung isa sa mga suki natin dito sa Laguna, si Henner Aliparo, Moises Pabro, at siyempre si Mami Beth at Brad Dan Rason. At ganoon din po sa mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At sa pagpapatuloy naman po ng mass indoctrination ng MCGI, Day 12 na po tayo, mamayang 7 p.m. Philippine time sa official MCGI social media accounts. Kabilang na ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 po ng gabi. Ito ay nakastream ng live sa lahat po ng MCGI social media accounts at ang Global Prayer for Humanity po ay bukas sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa unang Timoteo Kapitulo 4, talatang 7. Datapwat itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan, at magsanay ka sa kabanalan. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, 5 sa buwan ng Hunyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan naman po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Wednesday morning, June 5, 2024. Mula naman po rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda at dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.